Hi, I'm Hazel, 25, isang registered nurse. Nag-graduate ako sa course na BS Nursing sa isang university dito sa Nueva Ecija. And ang sarap ng buhay estudyante kasi wala kang problema, hingi ka lang ng baon, hingi ka ng pang tuition, ganun lang. And kasi batch 2009 ako, so that time very in demand yung course ko. Ang mindset ko, expectation ko, after graduation, makaka-abroad ako. After graduation, magkakaroon ako ng magandang work at kikita na agad ako ng malaki. So, after kong makagraduate, nag-take ako agad ng board and in God's grace, naipasa ko naman agad. So, ayun, sabi ko, ito na yung umpisa. Akala ko, yun na yung magiging daan agad sa mga pinapangarap ko. Pero hindi pala, mali yung iniisip ko. Nun pala, yun pa lang yung umpisa ng totoong buhay. All in all, mahigit 2 years din ako na nag-volunteer. Volunteer, ibig sabihin, walang kahit allowance na binibigay sa akin. Yung baon ko galing pa rin sa parents ko. Karaniwan, 16 hours yung naging duty ko. So, from 3 p.m. to 8 a.m., nag-duty ako sa hospital. Nung naka 1 year ako na inip na rin ako, nag-try ako na mag-leave, tapos kahit hindi ko alam yung Manila, talagang pinuntahan ko para maghanap-hanap doon ng makapasukan na trabaho. Yung ermita na yan, hindi ko yan alam puntahan dati, nakabisado ko yung paikot-ikot dyan. Tapos, doon ko na kita na ang salary offer talagang mabababa, lalo na kung dito lang sa Pilipinas. Pagka private hospital, mataas na yung 10,000, 13,000. Pagka naman government, around 15,000. Pero ganun lang talaga yung mga starting na salary ng isang nurse. Tapos meron sa amin na nag-start na isang call center. So, tinry ko din yun na pioneer group kami. After 6 months, hindi na kami nabayaran ng tama. So, nag-stop ako. Bumalik ulit ako ng hospital. Hanggang sa one time, nagkasakit ako. Hindi na pala kinaya ng katawan ko. Yung 16 hours na duty, yung palaging puyat, yung pagod, humina yung katawan ko. So, sabi ng doktor, autoimmune daw. Kaya in-advise ako na mag-stay sa bahay for few weeks. Nag-bed rest din ako. Therapy. Tapos yung gamot ko lang magkano? 5,000 sa isang buwan. Plus yung therapy, pabukod pa yung bayad dun sa doktor, sa ospital, gano'n. Ayun, nakastay ako sa bahay, sobrang boring, kahit pang-load wala ka, hingi na naman sa parents. So, ayun, hanggang sa naisipan ko, gumawa ng mga fashion earrings. So, ayun, nabibenta ko 30 pesos each. Tapos, nang pwede na akong lumabas, binibenta ko sa mga school fair. Kasama ko na nag-volunteer sa hospital. Nagbibenta din siya ng mga nagagawa niya. Merong time na pagka nasa mall ako, sa Changi na nga lang ako tumitingin ng damit nun eh. Meron akong gusto kahit na worth 400, 700, hindi ko mabili. Natatandaan ko yung time na meron akong gustong bili ng isang blouse, isang shorts, saka isang pants. Ang total nila 1.5. Isip ako ng isip, paano ba ako magkakaroon ng 1.5 para mabili ko yun. Blessing in disguise na rin siguro. Yun naman yung time na nakilala ko ang Supreme Wealth Alliance. Actually, ang talagang unang nakakita at nag-member dito, yung boyfriend ko noon, which is husband ko na ngayon. Nakita niya yung isang ads ng taga dito din sa amin sa Nueva Ecija. Nagtanong agad siya kay upline Johnny Bodegas. And then, nag-join siya. Ako yung sobrang negative. Sabi ko, bakit nag-join ka dyan? Baka scam yan. Baka hindi naman tayo kumita. Tapos, inintroduce na ako kay Johnny. Ngayon, nakinig ako kay Johnny. Sabi ko, sige, itatry ko to. Kung hindi man kumita, okay lang. Nung una sabi ko, ano kaya gagawin ko dito? Wala akong ka-idea. Ang inaral ko sa nursing is therapeutic communication. So, paano ako magbi-business to? Paano ko uumpisahan? Ayun, binigyan ko lang ng time na aralin yung mga trainings. Tapos, complete materials naman pala. Very basic, highly duplicable. So, ayun, in-apply ko lang agad. Then, luckily,
kinabukasan, may yes na sa akin. And the following day, nag-join na siya. So, I got my first $20 after 2 days. And nakacycle ako after 2 weeks. So, ang first payout ko is $130, which is equivalent to more than 5,000. Yung 2,500 ko, mahigit doble na. So, sabi ko, kung nakakuha ko ngayon, kung itutuloy-tuloy ko, maraming 5,000, maraming 2,500 yung dadating pa sa akin. Ayun, pinuloy ko lang, and the rest is history. Ngayon, 2 years na ang SWA, and this year I have a total earning of 800,000 pesos. At ang sabi ko, hindi ko papayagan na matapos ang 2014 na hindi ako ang nagiging first female millionaire ng Supreme Wealth Alliance Philippines. After 2 years, bumalik ulit lahat ng mga pangarap ko dati. Kung dati, ang target ko, magtrabaho sa ibang bansa, ibig sabihin OFW. Ngayon sabi ko, kung mag-iibang bansa man ako, gusto ko, kasama ko yung pamilya ko, yung madadala ko din sila, hindi yung basta magtatrabaho lang ako dun. Yun yung kagandahan dito, you have a better choice in life. So, hindi mo na kailangan sabihin na wala akong choice kailangan kong mag-abroad para makaipon. So, kung seryosohin mo talaga sa hindi mo na kailangan lumayo pa sa pamilya mo. Nung una, may offer sa akin sa Singapore. Nandito na ako nun sa SWA. Nung una, may offer sa akin sa Singapore. Inisip ko, kinikita ko rin naman yun dito sa Pilipinas. So, hindi ko na ginrab. Yun yung kagandahan dito. You have a better choice in life. Kung dati, hindi ko mabili yung gusto ko. Ngayon, pag gusto ko, hindi ko natitingnan yung presyo, bibilhin ko kaagad. Kung dati, kapag lumulos ako ng Manila, nagtitipid ako, sa karinderya lang ako kumakain. Ngayon, kahit saan ko gusto, pwede na. Dito kami nakapag-start mag-ipon. Inuna namin ng material investment for future, and now, nagpe-prepare kami for a traditional business. Nasa stage kami na pag-uusap ng supplier, pag-aaral kung paano ang papatakbuhin, assets first before liabilities. Next year, ang target naman namin, makapaglabas ng brand new car and magkaroon ng sariling bahay. Grabe, dati pinapangarap ko lang, nagtitingin lang ako sa internet ng designs, ng colors ng car, pero ngayon nakikita ko, kaya kong abutin yon sa tulong ng SWA. Kaya ang masasabi ko lang sa members, nandito ka na, matuto kang mangarap. Dream big. Paniwalaan mo lang na kaya mo, pagtrabahuhan mo yung mga sinasabi at tinuturo ng apply mo, meron at merong sasali sa'yo. Meron at merong mag-yes sa'yo kapag ikaw mismo naniniwala sa sarili mo. Yung mga challenges, hindi yan mawawala. Pero ang magpatalo sa challenges, depende na yan sa'yo. Maging challenge sa'yo yung mga bashers, yung rejections, it is how you handle. Kung mag-quit ka, nasa'yo yan. Ikaw na yung gumawa niyan. Aralin mo lang at gawin mo lang ng tama, may mararating ka. Walang reason para hindi ka kumita. Kasi kung may mga pangarap tayo na hindi pa natin naaabot, ibig sabihin, kailangan natin gumawa ng bagay na hindi pa natin ginagawa before. Basta dire-diretso ka lang, mahirap man, matagalan ka man, ang mahalaga, hindi ka hihinto, makakarating at makakarating ka sa goal mo. Para naman sa mga non-members, ang masasabi ko lang sa inyo, hindi nyo malalaman kung gaano kaganda at kalupit ang opportunity ng SWA hanggat hindi ka pa kasali. Kaya payo ko sa'yo, try mo na agad.
Huwag kang makinig sa mga sabi-sabi ng iba, lalo na kung hindi naman din sila member. Kaya sa'yo, contact mo na agad kung kanino mo nalaman ang Supreme Wealth Alliance Philippines.